greatness, His goodness, because He's worthy of every song, every word, and every moment. Let's keep our hands, our hearts, and our voices as we worship. Let's clap our hands. God's love never gives up on us.
Trust in God is a reminder that even in the waiting, even in the unknown, God is always with us. Let this be more than a song. Let it be a quiet surrender. And may our hearts find peace in knowing we can truly trust in Him.
Never
hindi mo kami pababayaan, Lord. Lord, as we continue this worship, Lord, give us wisdom and knowledge, Lord, especially Lord, yung pagsasalita mo sa unahan, Lord, para po i-share ko naman po yung mga bagay na gusto mo po ituro sa amin. Bless this whole worship, Lord. Hindi na po kami pinili at dinadalangin in Jesus' name we pray. Tayo ay natawag na sa ating nakapunan. At bago tayo manalangin ay nais kong basahin sa inyo na ating paghinanilayan ang mga salita ng ating Panginoon na matatagpuan sa 1 John, verse 2, chapter 2, verse 2. And chapter 2, verse 1 and 2. So, ganito ang mga sinasabi. Mumulti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo ay huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama. Si Jesucristo ang patuloy. At siya ang inihandog ng ating Panginoon, ang Diyos, sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi na sa buong sanlibutan din naman. So, bakit? Ang tanong ko sa inyo mga kapatid ay bakit si Kristo ang inihandog at hindi yung si Apostol Pedro o si Apostol Juan o sino po man? Sapagkat ang ating Panginoon sa Kristo ay isang perfect sacrifice, walang bahid na kasalanan. Kaya siya ang tinakda ng ating Panginoong Diyos na may handog, may alay sa atin. At bakit siya namatay? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya siya ay nihandog niya ang kanyang buhay upang mapapanagsala ang kasang katawan dahil nagkasala tayo, nagsuway tayo sa ating Panginoon noong una pa, noong kay Adan at Eva. So ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya inihandog ng ating Panginoon ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na malalagay. Maraming salamat po. Palagi nawa ang tao sa Panginoon at pagkapasok ng Panginoon. Bahay po manalangin. Wala kilang Diyos na magpangyayahan sa lahat. Panginoon, muli kami ay nagpapuri at nagpapasalamat po sa inyo sa oras na ito. Maraming po salamat ng Panginoon dahil tinipon po kami sa bahay sa bahan ito upang gawin po rin ang banal na gawain kung saan kami ay makikibahagi sa iyong banal na hapon. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pag-ibig. Inihandog mo ang iyong bukong na anak ni Kristo Jesus upang siya ay mamatay doon sa krus upang maligtas kami, Panginoon, sa sakyan mong kapawalan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil inihandog mo, ialay ang iyong buhay para sa amin. Lord, sa oras na ito kami ay bigyan muli ng kapatawaran ng aming kasalanan upang kami ay maging narapat-dapat po na magbibahagi sa iyong manatawag. Maraming salamat, Panginoon, sa kakatong ito na kami muli ay mga paglingkod po sa inyo. Lord, pagpalaan mo po ang simbolo ng iyong katawan ng dugo, Panginoon. At Panginoon, na pagpalain mo ang bawat isa natatanda po. Panginoon, ito ang aming puri at pasasalamat sa inyo sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 at sa sumusunod ito ang sinasabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus nung siya ay pinagdalo ay tumapag ng tinapay. At nang siya makapagpasalamat ay nandiyan pinagputol-putol at sinabi ito'y aking katawan. At pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin kainin ang tinapay.
At gayon din naman nawakan ng saro pagkatapos ng kahapon na sinasabi, ang saro nito ay siyang bahong tipan sa mundo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay natin ito gawin ang saro. Kapag tatlatinggan ninyo ang tinapay na ito at kinuha ninyo ang saro ay iniahayag ninyo mapakamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Palain nawa ang Diyos kapag nabasa natin. Yan, isang mapagpala at isang magandang hapon po sa ating lahat. Sa nga po ba sa Panginoon? Napakabuti po ng Panginoon dahil sa kabila po ng matinding pagpapanta ng bagyo, nilong po ng Panginoon hindi po totally sa atin tumama yung bagyo. So, yun po isang malaking pagpapala sa bawat sa atin. Tayo po narito magkakasama. At ngayon po tayo po inarako sa ating oras ng pagbibigay. Nais ko pong ibahagi sa inyo yung experience the joy of giving to God. So, ano ba yung paghalakan na pwede natin makuha kung tayo kami sa Diyos? So, nais ko po basahin sa inyo yung nasa aklat po ng Mark 12:41-44. Sabi po dito, umupo si Jesus malapit sa pinaglalagyan ng ako. Doon sa templo at pinagmasdan ang mga tao naghuhulog ng pera. Maraming mayaman, naghuhulog ng malaking halaga. May lumapit doon ay isang mahirap na biyuda at naghulog ng 2 pirasong baya. Tinawag ni Jesus ang mga taga-sundi at sinabi, sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng biyudang iyon kaysa sa lahat ng nagbigay, sapagkat silang lahat ay nagbibigay lamang ng sumusobra sa pera nila, pero ang biyuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan, ibinigay niya ang lahat ng kanyang nabubuhay. So, ayon po sa isang social experiment sa internet, napatunayan po na ang mga mahihirap daw ay mas may kakayahan, mas may kaya sa pagbibigay. Samantalang napatunayan din na mas maraming mayaman ang kurikot. Mas madaling magbigay ang mga mahirap sa kapwa nila mahirap dahil mas naunawaan nila mas naunawaan ng mahirap ang katulad niyang nangangailangan. At kahit po sa Biblia, ang lukhang balo ay makikita mabuti pagdating po sa pagkakataon. Sa ating pong verse na binasa, napansin natin na pinuri po ng Panginoong Jesus ang paghahandog na ginawa ng babaeng balo. Ang babaeng balo po ay nagkaloob ng higit kaysa sa mga kasama niyang nagkakaloob sa Diyos. Maliit man daw po yung halaga sa kanyang binigay. Ngunit, ayon sa Panginoon Jesus ay nagkaloob siya ng mas malaking kaysa sa iba. Because she gave out her love for God. Giving when done without love, it becomes a burden and unforgiving. But when giving is done out of love for God, it becomes a source of joy. Sabi nga po, doon po natin makikita na pag po ang pagbibigay natin ay parang pilit or parang hindi po para sa puso po natin, parang ay may burden. Hindi po yung bibigay ng source of joy. Kaya nga po sila po kanina, if we want to experience the source of joy when we are giving to God, dapat pumalog po yung sa puso natin at hindi po tayo nagbibigay. God is not looking doon po sa laki. Although it's, pagka po kasi pagbibigay, ibig sabihin, kung maalala niyo po yung sinabi ni David dun sa, nang po siya nag-alay, sabi niya, hindi ako magbibigay ng ikangada po ay walang impact sa akin. Dapat po kasi, pag tayo nagbigay sa Panginoon, out of love, dapat yung may ramdam po natin. Kasi kagaya po nung sinabi niya dito, sinabi niya po doon na sometimes and more often, yung pong mga nagbibigay, lalo higit sa mga mayayaman, ay yung pong labis lamang. Kung saan po ba, di ba, nagtakal kayo ng bigas. Pag po yung tinakan nyo, may kakalusing kayo doon eh. Di po ba yung kailangan nyo, yung mas marami, tapos minsan yung kinakalos nyo, yun po yung natatakot. Sometimes yun po yung nagiging mentality kung nagbibigay yung iba, na yung ating sobra lang, yung barya lang, yun po yung boss na nabibigay sa Panginoon. So, hindi po dapat ganun yung attitude natin bilang Kristiyano. Kasi once we are become a Christian, disiplina na po natin yun. Once tayo po ay may kinita,
itabi na po natin. Kasi yun po ay self-discipline. Hindi naman po necessarily kailangan ng Diyos yun eh. Kasi sa Kanya nga po nagmula yun eh. Pero yun po ay pagbabalik po na masasalamat natin sa Kanya. Na siya po yung resources natin sa lahat po nating sa lahat po nating kinikita, sa lahat po ng ating pinagkukunan ng ikabubuhay. Sabi nga po, meron po doon isang nakakatawang kwento. Sabi dito, sabi, kung pakiramdam mo kapatid, ang pagkakalubo sa Diyos ay pabigat sa iyo, mas maganda yata tanungin mo muna ang iyong sarili. Gaano ba kamahal sa SM? Si Shopee o si Lazada? Meron po ba natin sila ka-open, mas bigyan ng mas malaking value? Sabi nga po, bakit nga ba pag sa SM Mall, ang pinag-uusapan, napakadaling pumastos. Bakit ba doon? Napakadaling bumulot ng 500, 1,000, 150. Pero po isang kwento, nakita-kita daw po yung mga pera, nagtanungan sila kung saan sila nakakarating. Sabi po ni 1,000, pinakamalayo ko narating, mga malls, high-class hotel, at mga luxury recreation. Pahambol naman po si 500. Sabi niya, sa malls lang ako palagi, sa sine, palabas-labas, at gimmick. Tugon naman ni 100, buti pa kayo, ako hanggang 7-11 na lang. At nakita lang tahimik si 50 at si 20 pesos. Kaya tinanong sila ng ibang pera, 20 at 50. Kayo, saan kayo na palagi? Sagot ng dalawa, di saan pa, di sa simbahan. Kami kasi yung mga, lagi naman ng mga operate rates, kami yung mga tinagorya, mga Kristiyanong bariya, mga 20 at 50. Nakakatawa pong isipin, pero yun po yung realidad minsan. Pero ang Church of Christ, hindi ba po ganun, ano po? Amen! Yan po yung maganda sa atin. Dapat, once tayo po ay sa Panginoon, mabes po lagi ibigay natin. Hindi naman po, hindi naman po yung kalabisan. Kasi, ang Diyos po ay magpo-provide. Yun nga po nasusubok yung yung ating pong faith na si Lord yung magpo-provide. Kasi sometimes, pag po yung itinabi natin, ay, kukulangin ako. Paring kulangin ka nga. Pero pag ibinigay mo sa Panginoon, kaya mo na ginawa ng babae balo, hindi ka lang pagpapalain ng Panginoon, pupurin ka pa niya. Kasi sabi nga niya, pinagmalaki nga niya doon sa pinagmalaki pa nga niya doon sa mga alagad, yung babaeng balo. So, ganun po yung source para po tayo magkaroon ng joy, yung way ng Panginoon sa atin. Lagi po kasing baliktad baliktad po, sabi nga po, ang law ng Lord ay great reversal. Kung ano po yung tingin natin sa mundong ito, halimbawa, pag kinag-ipon, para sa sarili mo, sometimes mas kukulangin ka. Pero pag ikinaging mapagbigay, mas doon ka pagpapalain. Yun po yung aral na makikita po natin dito sa kwentong ito. So tayo po yung manalangin. Yes Lord, Panginoon Diyos, ang banal, makapagiging po nga sila. Tunay nga Panginoon, maraming po salamat sa oras at pagkakataon dito. May pagkakataon po kami na magbalik ng kaloob sa iyo. Tunay nga agad, you own everything, Panginoon. Lahat mo na meron kami ay nagmula lamang sa iyo. Tulungan niyo po kami na maging good steward at lalong higit maging tapat sa iyo, lalong higit sa pagbibigay. Dahil tunay nga Panginoon, kami po yung aming kalakasan, yung aming buhay, Panginoon, kasi ilagot mo mula. Lahat ay pwede mong gawin, Panginoon. Pwede mo kami mapapagpalay, pagyamanin, o papaghirapin. Depende po yung Panginoon kung paano pa po namin minamahal sa aming buhay, kung paano pa po namin tinuon. Tulungan niyo po kami na maunawaan yung halaga ng pagbibigay sa inyo, Panginoon. Nang maunawaan din po namin yung iyong mga pagpapala sa amin, Panginoon. Lord, pagpalain po yung mga kinabubuhay namin, pinagpupunan po namin ng sa mga negosyo, sa trabaho, patuloy po kami bigyan ng kalakasan, ng talino sa pag-handle, Panginoon, ng mga resources na pinagkaloob niyo po sa amin. Bigyan niyo po kami ng pag-iingat sa lahat po namin ginagawa, at kayo po lagi, Panginoon, ang maghari sa aming mga buhay. Ngayon, Panginoon, sa mga mahawak po ng palalaki ng simbahang ito, pagpalain niyo po sila, bigyan niyo po sila ng wisdom, mag-aakit po ito para sa kalalawi pa ng iyong mahal po sa lupa. Maraming po salamat sa lahat ng ito po panalangin namin, na may pupuri, pagdakil at pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kaulat na ito, tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kung mayroon po kayong Bible, basahin po natin dito sa 1 chapter 13, verse 1 hanggang 17. Ganito po ang sinasabi. Bago dumating ang kapistahan ng paglagpas, alam ni Jesus na ang kanyang oras ay sumabit na, upang siya ay lumisan sa salibutang ito at pumunta sa Ama. Iniibig niya ang mga nasa kanya sa salibutang ito at iniibig niya sila hanggang sa wakas. At nang matapos ng hapunan ay binigay
na nga ng Diablo sa puso ni Judas ang ipinagkalulo si Jesus. Si Judas ay taga-Kariot at na anak ni Simon. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay. Siya ay galing sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya nga siya ay tumindig mula sa paghahapunan at itinabi ang kanyang mga kasuotan. Siya ay kumuha ng tuwalya, binigkasan ng kanyang sarili. Pagkatapos ng buhos siya ng tubig sa planggana, sinimulan niyang hugasan ng mga paa ng mga alagad at pinunasan niya ang kanilang mga paa ng tuwalya na nakabigkil sa kanya. Lumapit siya kay Simon Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, huhugasan po ba ninyo ang aking mga paa? Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, ang aking ginagawa ay hindi mo nababatid sa ngayon, ngunit maunawaan mo rin ito pagkatapos. Sumugod si Pedro sa kanya, kailan may hindi mo hugasan ng aking mga paa? Sumagot si Jesus sa kanya, kung hindi kita hugasan, wala kang bahagi sa akin. Sinabi ni Pedro sa kanya, Panginoon, hindi lamang ang aking mga paa, kundi gayon din naman ang aking kamay at ulo. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang tao na paliguan na ang paa, na lamang ang kanyang hugasan. Siya ay lubos ng malinis. Kayo ay malinis na bagamat hindi lahat. Ito ay sapagkat alam niya kung sino ang nagkaloob sa kanya. At ito ang dahilan kaya sinabi niya hindi lahat sa inyo ay malinis. Pagkahugat niya ng kanilang mga paa at muling makapagsuot ng kanyang mga kasuotan, siya ay umupo at sinabi niya sa kanila, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tinawag niya ang guro at Panginoon. Tama ang sinabi ninyo sapagkat ako nga. Yumuko, yaman ako ang inyong Panginoon at guro ay hugasan ninyo ang mga paa. Dapat din nga kayo maghugasan ng mga paa sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong gawin at tulad ng ginagawa ko sa inyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang alipay ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Ang sinugo ay hindi rin higit na dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kung alam ninyo ang mga bagay na ito, pinagpala kayo kung gagawin ninyo ang mga ito. Muli po tayo ay umupo at manalangin. Ama naming Diyos, Diyos ka na bang makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpapasalamat sa oras nito. Sapagkat muli kami ay narito upang ikaw ay awitan at sambahin sa mga awitin makalangit na kung paano ito ay pinagkaloob mo sa amin ang musis upang ikaw ay aming katugan na mga paburing makalangit. Salamat Ama sapagkat sa oras nito ang bawat sa amin ay sinamahan niyo rito upang kami ay makapakinig ng mga salita mo, nagbibigay ng malakasan, nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa. Ang dalangin namin sa iyo ang aming mapag-aralan naman ay nawa ay pagkaloob niyo sa amin at lubusan po namin maunawaan upang lubusan din po namin magamit sa pagpahayag sa mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo dakilang pangalan. Sa oras na ito, muli po aking pong dinadalangin sa iyo, Ama, ang iyong lingkod. Gabayan niyo po ako ng iyong banal na Espiritu upang ako'y makapagpahayag ng mga salitang ito. Ang bawat matambit ng aking mga labi na ayon sa iyong kalooban. Idinadalangin ko sa iyo, Ama, na ang mga salitang ito ay maging pagpapala naman sa iyong mga anak at maging kagalakan sa iyong buhay. Ang lahat ng ito ay ang pinapasalamat, dalangin sa matamis na pangalan niyo. Ating po pag-uusapan mga kapatid. Ngayon mga kapatid, ang tema, itaon ang paningin sa isa. Mamagat, magmahal gaya ni Jesus. Ang salitang pagmamahal, kung mapapansin niyo po ngayon mga kapatid, masyado ng gamit na gamit. Tama po diba? Masyado ng gamit na gamit. Hindi dahil sa ito ay sa pamamagitan ng kanyang lakas. O kaya gamit na gamit dahil yung kanyang puso talaga naman sa sobrang pagmamahal na gawa niya na lahat. Pero hindi mga kapatid. Gamit na gamit sa salita, pero wala sa gawa. Wala sa puso. Kung mapapansin nga natin ngayon, kahit ngayong cellphone lang,
Kapag tayo ay nakahawak ng cellphone at tayo ay nagbabasa, pag nagustuhan natin ano ang ginagawa, dalawa, maaaring like o kaya maaaring heart. Tama po, di ba? O kapag tayo ay pumunta sa restaurant, kapag nagustuhan natin yung pagkain, ano ang madalas natin sinasabi? Meron mga pagkakataon, di ba? Na talagang dahil sa sarap ng pagkain o kaya gustong-gusto natin, nasasabi natin yung I love this food. Pero ang totoo, pagkain na yun para sa tiyan lang yun, kaya rin yung mga palataya. Mga nabilimod sa Diyos, kadalasan nasa tiyan na lang. Pero kung titingnan natin at pag-aaralan natin mga kapatid, ang pag-ibig ng Panginoon Diyos, walang katulad. Hindi po ito katulad ng tao, na ang pag-ibig ng tao nagbabago. Pag nakasumpong na matinding problema, nagbabago. Pag nakasumpong ng magandang biyaya, nagbabago. Pero ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos ay talagang hindi ito magbabago. Yung halimbawa ni pinakita ng ating Panginoon, talagang grabe. Pinapakita niya rito hindi lamang sa salita, kundi pati sa gawa. Ito ay gawa galing sa kanyang puso. Ganong katindi ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. At ito ang ating pag-uusapan ngayon. Number 1, ang pag-ibig ay humuyuko sa pagpakumbaba. Kung buksan po natin, kung ulitin po natin mga kapatid sa chapter 13, sa Juan chapter 13 verse 5, sabi rito, siya ay nagbuhos ng tubig ng planggana at simulang hugasan ang mga paa ng kanyang mga alagad. Isipin niyo po mga kapatid, ano? Grabe, yung kanyang pagmamahal sa atin. Yung paghugas ng paa, alam niyo po yung paghugas ng paa, nung kapanahonan ng mga Hudyo, ito po yung pinakamababang uri ng klase ng trabaho. Pinakamababa. At kung maaaring sa panahon ngayon, maaaring ang trabaho, maaaring karpentero, o kaya ay masabi natin na tagahugas ng plato, o kaya tagalinis ng paa. No? O kaya, pero itong ating Panginoon, meron siyang pagkakaiba. Alam niyo po kung bakit? Kasi siya yung Panginoon natin. Siya yung ating Diyos. Ngayon, nagpakababa siya ng gusto. Hinugasan niyo yung paa ng kanyang mga alagad. Bagamat, ito pa mga kapatid, bagamat, no, alam na niya, no, bagamat alam na niya na siya ay pupunta sa langit at alam na niya na ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan ay ipinagkatiwala na sa kanya ng Diyos Ama. Kapag sinasabing pinagkatiwala, lahat ng bagay, hindi lang bagay, pati ikaw ipinagkatiwala niya. Pero tingnan natin mga kapatid, yung kanyang pagmamahal, hindi niya inangkin yun na siya ay tagapamahala. Actually, ang sabi rito sa Roma o sa Pilipos chapter 2 verse 6 hanggang 7, basahin po natin. Napakaganda po na sinabi rito na siya, bagaman nasaan yung Diyos, ay nagpakababa at nag-anyong alipin. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpalit ang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin, ipinganak siya bilang tao at nang siya ay naging tao. Nakita niyo po ang sinabi rito. Bagaman nasa kanya ang anyong Diyos, nagpakababa. Pag sinabing anyo ng Diyos, alam po natin na anyo ng Diyos, o kaya ang Diyos mismo Ama, siya yung gumawa ng langit at ng lupa. Tama, di ba? Siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Siya rin yung naghati ng dagat. No? At ginawang bulan. Siya rin yung naglagay ng haligi na apoy. At siya yung pinakapangyarihan sa lahat. Pero ang ginawa ng Diyos, hindi niya rin tulad yung kanyang sarili, nakapantay. Bagkus, nagpakababa. Nagpakababa siya ng gusto. Pag sinabing nagpakababa, katulad yung sinabi ng hugas ng paa. Sobrang pagkababa. Sa panahon ngayon mga kapatid, ang mga tao ngayon, ano, magkaroon lang kunting kapangyarihan. Magkaroon lang ng kunting kapangyarihan, napaupo ka sa, lalo na sa government ngayon. Sobrang mapagmataan. Hindi mo malapitan. Kailangan mo ba ng authorization?
Pero ang ating Panginoon, mga kapatid, kakaiba. Siya mismo ang bumaba dito sa lupa. Ipinakita niya yung tunay na pagmamahal. Kaya kung mapapansin po natin na sinabi yung kanyang kapanganakan, hindi po siya bumaba rito sa lupa, no? Nagpadagay, nagpada ng pinakamagandang ospital. Diba? Sino po rito, alam po, lahat dito pinanganak karamihan sa ospital. Bongga pa, may kainan pa sa loob. Diba? Pero ang ating Panginoon, mga kapatid, bumaba siya rito sa lupa, wala siyang pinatawag kahit isa, hindi niya pinatawag yung presidente. O ito, darating ako dyan, dyan ako yung panganganak. Kailangan nakahanda yung aking higaan, nakahanda yung aking pinakamagandang kumot o kaya kung ano. Wala ganun. Actually, saan siya pinanganak? Sino po nakakaalam? Ako lang? Doon ipinanganak ang ating Panginoon Diyos sa Tugsaban. So, grabe. At ito pa, mga kapatid, kung paano yung pagmamahal nung siya ay nangaral. Nung siya ay nangaral, hindi rin siya nagpatawag. Hindi siya nagpatawag ng security agency para siya isamahan pumunta para mangaral. Hindi rin siya tumawag sa himpilan o kaya kung kanino yung may mga katungkulan para siya isamahan. Sino yung tinawag niya? Sino yung unang tinawag niya? Yung pinakamababang uri ng trabaho, yung mangingisda. Diba? Yung mangingisda yung tinawag niya, ganun yung Panginoon. Yung pagmamahal niya sa atin, imbit nga tawagin niya mga kasama niyo, mga senador o kaya congressman, hindi. Para sana may protection siya. Pero hindi. Ang tinawag niya yung mga tao pinakamababa. Hindi lang yun. Ano pang tinawag niya? Sino pang tinawag niya? May nakakaalam pa? Yung taong maniningil ng buwis. Turuin mo yun. Sa dami ng kanyang tatawagin, hindi niya tinawag yung mga matatalino, yung mga malilinis na tao. Yung tinawag niya yung mga makasalanan. Inabot niya yung mga makasalanan, yung maniningil ng buwis. Kaya tayo mga kapatid, wala tayong karapatan para itaat natin ang ating pangalan. Wala tayong karapatan. Isipin mo nga naman, yung ating Panginoon Diyos, pagkamat siya may-ari ng langit at ng lupa, binabay, bumaba siya ng gusto para sa atin. Kaya mga kapatid, kung gusto natin, no? Kung gusto natin na umabot ang ating mga kapatid, o kaya umabot tayo ng mga taong mababa, umabot tayo ng mga nangangailangan ng kaligtasan, ang kailangan po natin gawin, magpakababa rin tayo. Kailangan natin ibaba yung ating sarili. Hindi dahil sa ikaw may pinag-aralan, hindi dahil sa ikaw magandang trabaho, hindi dahil sa ikaw may katungkulan sa opisina, hindi dahil sa ikaw ay may-ari ng company. Kung ang ating Panginoon Diyos hindi hinubad niya lahat ng mga ito para lang maabot tayo. Isipin mo nga naman, ikaw na nga matalino, ikaw pang mayaman, meron ka pang magandang sasakyan, mayroon ka pang magandang bahay, mapira ka pa, tapos ikaw pang mayabang, ikaw pang mapagmataas, sino ang abot sa mga nangangailangan? Alam niyo po, walang pinakamaganda sa buhay ng tao, walang pinakamagandang maranasan sa buhay ng tao, yung ikaw ay masalubong ka na taong natulungan mo. At sasabihin sa iyo na, salamat. Napakalaking bagay na ginawa mo sa akin. Nung ako'y walang-wala, narayan ka. Ikaw yung nag-support sa akin. Salamat. Nung ako ay nag-aaral, ang laki nung naitulong mo sa akin. Kaya ito ngayon, pinagpala ako sa pamamagitan mo, ginamit ka ng Panginoon. Salamat. Salamat sapagkat hindi mo ako pinabayaan. Nung panahon na ako ay lugmok sa kasalanan. At ikaw ay ito ka, mayaman, mataan, may pinag-aralan, pero inabot mo ako. Napakasarap ng ganun. At alam ko, kung gusto niyo maranasan yung ganung pamumuhay, gusto niyo mag-ganun, huwag yung puro mayaman ang abutin natin. Huwag yung puro matatalino. Huwag yung puro may pera. Kasi ang isip ng tao, ang abutin niya yung mga
mga matatalino, lalo na kapag may katungkulan, o kaya mayayaman, para maiangat din siya. Pero ang ating Panginoon Diyos, hindi ganon. Ito yung magandang halimbawang ibinigay sa atin. Ang nais ng ating Panginoon Diyos, kung gusto natin na tayo ay umabot ng kapatid, o kaya mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos, anong gagawin? Magmahal na gaya ni Jesus. Abutin natin, tulad ng pag-abot sa atin ng ating Panginoon Diyos, pagamat siya, may-ari ng langit at lupa, nang pakababa siya, sobrang pagpakababa, maabot lang tayo. Pangalawa mga kapatid, sabi niyo po, inugaw. Ang pag-ibig ay nagsasalita ng katotohanan na may biyaya. Balikan po natin dito sa Juan chapter 13, verse 13 hanggang 14, ganito ang sinasabi. Tinawag ninyo akong guro at Panginoon. Kung gayon, nararapat din kayong maghugas ng mga paa sa isa't isa. Kung ako nga ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din nyo hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. So malinaw po dito sa pagkakasabi sa banal na kasulatan, mga kapatid, ng ating Panginoon Diyos ay naghugas ng paa ng mga taong mga makasalanan. Binigyan tayo ng karapatan, halimbawa ng ating Panginoon Diyos, na maghugas din ng mga kapatira natin kung mayroong mga nagkakasala. Dahil hindi naman po tayo perfecto. At aminin po natin sa ating sarili na tayo ay nagkakasala. Ang sabi rito ng ating Panginoon Diyos, no, kung ako ang inyong guro at tinatawag niyo ang guro Panginoon, nararapat din kayo maghugasan. So kung mayroon po kayong kapatid sa pananampalataya na nagkasala o gumagawa ng pagkakamali, pwede niyo pong kausapin. Pwede niyo pong kausapin. Kasi ito po yung sinabi sa banal na kasulatan. Ito po yung totoo. Hindi lamang ginawa ni Jesus ang tama, ipinaliwanag din niya ang pag-ibig ay hindi lamang sa gawa, kundi aral din. Kapag mahal mo ang isang tao, sabihin mo ang totoo kahit mahirap. Sabihin mo ang totoo kahit mahirap. Alam niyo po, mayroon po isang kwento sa Bible, sa banal na kasulatan. Dito sa Juan chapter 4, verse 7 hanggang 17. Napakaganda ng kwento nitong isang Samaritana. Kung naalala niyo po yung isang Samaritana, isang babae, na siya po ay pumunta sa ilog. At pagpunta niya daw sa ilog, nandun ang ating Panginoon Diyos. No, sabi niya rito, sa Juan chapter 7, may isang Samaritana na dumating upang umigip at sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makinom? Wala noon ang kanyang mga alagad dahil ay bumili ng pagkain sa bayan. Ito yung sabi ng babae. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humingi sa akin ng inumin? Sinabi niya yung sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa Samaritano. So malinaw po dito mga kapatid, na noong panahon, mayroong tinatawag na pagkakaiba o kaya level ng tao. Nung mayroong, kasi hindi sila pwede mag-usap, maaaring mayroong pagitan o kaya hadlang. Maaaring ang babae, ang lahi nila ay mahihirap. Maaaring ang lahi ng mga Hudyo ay mayayaman. Ngayon, ang babae, dahil siya, sabi niya rito, ay hindi nakipaghalubilo. So, yung pag-uusap nila, ito yung babae. Mababa. Pero ang Panginoon Diyos, ilinibil niya yung kanyang sarili. Inaabot niya yung babae. Sana ganun tayo. Makipag-usap. Hindi yung tayo may pinag-aralan, tayo na nakakaangat. Kung makipag-usap tayo sa mga taong alam natin na sila ay mababa, ay hindi natin sila inaabot. Kawawa naman. Ngayon, habang sila ay nag-uusap, dahil gusto nga ng ating Panginoong Diyos na habang sila ay nag-uusap,
Sabi ng babae, napakaganda ng kanilang pag-uusap kung ito po ay ating nasusubaybayan. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balon. Ito, wala ka namang pansalok saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay ng buhay. Ito yung tanong ng babae. Ito yung sagot ng ating Panginoon Diyos. Ang balong ito ay pamana, sabi rito, ang balong ito pamana pa ito sa amin ang aming mga ninuno, si Jacob at uminom. Gayon din naman ang kanyang mga anak at hayop higit kapaba sa kanya. So malinaw po ang sagot ng ating Panginoon Diyos. Ang lahat ng umiinom diyan sa balong yan ay muli mauuhaw. Subalit yung iinom mula sa tubig ng Panginoon kahit kailan hindi na mauuhaw. So pinapakita dito mga kapatid, bagamat ito yung babae, at ang paliwanag ng Panginoon ay pawang makalangit. Minsan tayo kapag nagpag-usap tayo sa mga tao na hindi natin kilala o kaya magbababa, yung ating pananalita o kaya yung ating pinagyayabang, yung ating galing, yung ating karunungan, yung ating kayamanan, yung ating buhay, o kaya yung ating magandang bahay. Ito yung naipupunto natin sa ating kaibigan o kaya sa ating mga kausap. Pero yung Panginoon Diyos, ang ino-offer niya ay buhay. Kaligtasan, ito yung ino-offer niya. Dapat ito yung ginagawa natin, hindi yung makipag-usap tayo. Alam mo, sa totoo lang, ganun talaga yung buhay ng tao at hindi po natin yan mapagkaila. Lalo na kapag tayo may pinag-aralan, hindi po natin may pagkakailan na madalas natin binibigay yung buhay natin. Yung buhay kung paano tayo umangat, kung paano tayo umaman, paano tayo umasenso, paano tayo nagkaroon ng magandang bahay, magandang sasakyan, magandang trabaho. Pero yung buhay na makalangit ay hindi natin na-share. Ngayon, ito yung sabi kanina. No, ito yung sabi kanina, habang sila ay nag-uusap, sabi ng Panginoon Diyos, ito yung sabi nga, yun ang sasalita siya ng katotohanan. Sabi ng ating Panginoon, umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Alam niyo po ba itong babae, mayroon po itong kasalanan. Maaari yung kasalanan niya ay mahirap banggitin. Kung nasusubayan niyo yung mahirap banggitin. Kasi alam niyo itong babae, sabi niya rito, ito yung babae, mayroong sino po nakakalam? Mayroong 5 asawa. Sino po rito mayroong 5 asawa? Wala po? Oh. Ngayon, ito ngayon ang sabi, wala po akong asawa. Bukod sa mayroong siyang 5 asawa, ano pa siya? Sinungaling. Sinungaling pa siya. Actually, talaga namang, pag ikaw yung tinanong na, pag hinabing gano'n na, 5 asawa, sinungaling ko talaga. Pero yung nakakahiya naman yung aaminin mo, 5 asawa ka. Wala na siguro. Pero hindi, ito yung sabi ng babae, talagang hayagan yan. Sinabi niya, wala akong asawa. Pero ang Panginoon Diyos, hindi niya kaya pag-isiman. Ano ang sabi niya? Totoo yan. Yung kinakasama mo ngayon, yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa. Pero mayroon kang 5 asawa. Ito ang maganda. Yung kinokorek ng Panginoon Diyos, nasaan sila? Nasa balon. Ito, ang maganda. Pinakausap ng Panginoon Diyos, hindi nasaktan yung babae. Ano kung bakit? Kasi dalawa lang sila. Walang ibang nakarinig. Kaya nung sinabi ng Panginoon Diyos na yung asawa mo ngayon, yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa, at yung mga asawa ay, pero ang totoo niya, mayroon kang 5 asawa, walang ibang nakarinig. Kaya mga kapatid, kapag kayo ay mayroong nais na ayusin ang pamumuhay ng tao, o kaya kapag kayo ay mayroong gustong itama, huwag nyo kausapin sa maraming tao. Kausapin nyo sa lugar na kayong dalawa lang. At kung sakali nakagawa kayo ng pagkakamali, nagawa niyo yung bagay na yan, na kung mausap kayo sa maraming tao, pinahiya mo yung tao, kausapin mo siya, humingi ka ng tawad. Huwag mo sabihin perfecto ka. Huwag mo sabihin tama ka, nakagawa ka pa rin ng kasalanan sa kanya. Humingi ka ng tawad. At alam niyo po ba mga kapatid kung anong ginawa ng babae?
Alam niyo po kung anong ginawa ng babae? Umuwi siya. Dahil sa sobrang kasiglahan, sa tuwa ng pag-uusap nila, umuwi siya. At anong ginawa niya? Sabi niya, hali kayo. Lumapit kayo sa akin, sumama kayo sa akin. Andun yung Panginoon. Ang sarap niyang kausap. Siya yung nagsasabi ng totoo. Sana ganun tayo. Maging inspirasyon tayo sa bawat isa na mga nangangailangan ng kaligtasan, na nangangailangan ng solusyon sa magbigat ng problema. Yung mga kasalanan nila na hindi nila maisip kung paano magkaroon ng kapatawaran. Sana maging inspirasyon tayo na mayroon palang Diyos na buhay na handa magpatawad. Amen po ba? Amen. Pangatlo po ang huli. Ang pag-ibig ay nanatiling tapat hanggang sa wakas. Yamang iniibig niya ang sariling nasa sanlibutan, inibig niya hanggang sa katapusan. Alam niyo po ba mga kapatid, yung oras ng time na yun, yung oras na yun, naghugas ang ating Panginoon Diyos ng paa ng kanyang mga alagad. Alam niyo po ba na alam niya rin na siya ay ipinagkalulungan ni Judas? Alam niyo yun. Meron po ba ritong Judas? Wala naman. Pero meron dito nagkalulungan. Wala rin. Pero ito po mga kapatid, alam na ng Panginoon Diyos na siya ay ipinagkalulong. At ito pa mga kapatid, grabe, hindi naging hadlang sa kanya yung pagkalulong ni Judas na magpatuloy sa paglilingkod at magpakababa. Ipinakita niya pa rin. Alam niyo po yung ginawa, yung ano na yun, yung pagkalulong sa kanya. Ito yung tanda na siya ay darating, na siya ay pahihirapan, na siya ay lalatikuhin, na siya ay ipapako sa krus, at siya ay bubugbugin, at siya ay mamatay. Alam mo yun. Pero ang ginawa niya, nang patuloy siya. Sana ganun din tayo mga kapatid. Magpatuloy tayo kahit ano mga pagbanta na dumating sa ating buhay. Huwag tayong padadaig sapagkat ang pagsubok na dumarating sa ating buhay, higit na magpalagay ang ating Panginoon Diyos. Ang sabi nga rito, sa Romans chapter 8, verse 38 hanggang 39, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo kahit anong bagyo, pagtataksil o kabiguan, mananatiling tapat ang kanyang pag-ibig. So malinaw yung mga kapatid, wala makapaghihiwalay. Wala makakipag-iwalay sa atin. Mayroon ka matinding problema, mayroon ka matinding pagsubok, mayroon kang kaaway, mayroon kang babanta sa'yo, no? Mayroon kang dinaranas na matinding problema, hindi yan magiging daan para makapaghiwalay ka para mahiwalay ang pag-ibig mo sa Panginoon Diyos. Dahil ang Panginoon Diyos, grabe, alam na niya kung paano siya parurusahan, pero hindi siya nagbago. Isipin mo ang isang parula, yung sa gitna ng bagyo, kahit anong lakas ng hangin, o kaya masabi natin na talagang sobrang lakas ng bagyo, pero hindi nawawala yung kanyang ilaw. So dapat ganyan din tayo mga kapatid. Dapat manatili tayo mga matatag. Magpatuloy tayo. Huwag po nating isipin na tayo ay hindi na atin dahil wala naman nangyayari pagpunta ko dyan sa simbahan. Lalo na akong naghihirap. Kung wala kayong pera, gusto nyo pumunta sa bahay-sambahan, maglakad tayo. Kasi yung biyaya ng ating Panginoon Diyos, hindi tayo pinagkukulang. Lalo na kung tayo may mga sasakyan. Actually, yung iba sinusundo pa nga. Pero talagang hindi umaatin. Kung nais natin mga kapatid magmahal, gaya ng ating Panginoon Diyos, kailangan natin maging consistent, magpatuloy. Hindi sa tuwing tayo ay pupunta lang kapag may event. Dapat pumunta tayo, may event ka wala, pupunta tayo. Natutuwa ako ngayon mga kapatid kasi ang dami natin. Hindi dahil sa may event. Hindi dahil sa tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon. Pinulungan. Pupunta tayo kasi may event. Hindi dahil sa may event. Hindi dahil sa tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon. Pinulungan. Pupunta tayo kasi may event. Hindi dahil sa tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon. Pinulungan. Pupunta tayo kasi may event. Hindi dahil sa tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon. Pinulungan. Pupunta tayo kasi may event. Hindi dahil sa tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon. Pinulungan. Pupunta tayo kasi may event. Hindi dahil sa tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon. Pinulungan. Pupunta tayo kasi may event. Hindi dahil sa tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon. Pinulungan. Pupunta tayo kasi may event. Hindi dahil sa tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon. Pinulungan. Pupunta tayo kasi may event. Hindi dahil sa tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon. Pinulungan. Pupunta tayo kasi may event. Hindi dahil sa tayo ay nagmamahal sa ating P
feel natin, nakasama natin ang ating Panginoon Diyos. Hindi ka pupunta kasi hindi natin feel. So dapat tayo mga kapatid, dapat lagi tayo handa, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Alang-alang sa ating espiritual na panampalataya at sa alang-alang sa mga kapatid natin sa ating panampalataya o alang-alang doon sa mga hindi pa nakakilala, tayo magbigay sa kanila ng tunay na pag-ibig. Mga kapatid, ang ating po na pag-aralan, tatlong bagay ang pag-ibig ay lumuyo po sa pagpakumbaba. Kung ating Panginoon Diyos, ginawa niya lahat, siya ay nagpakumbaba ng bukas ng paa ng kanyang mga alagad. Tayo rin mga kapatid, magbukasan tayo ng mga kasalanan o kaya i-correct natin ang ating mga kapatid na nagkakasal. Pangalawa, ang pag-ibig ay nagsasalita ng katotohanan. Katotohanan at ito'y magiging daan upang ang ating kapatid sa pananampalataya ay makorek siya. Hindi yung hayaan lang natin na siya ay manatiling nasa kasalanan. Pangatlo at panghuli, ang pag-ibig ay nanatiling tapat hanggang sa wakas. Tulungan dumating na pagsubok sa ating buhay, hindi tayo padagay, magpatuloy tayo. Panawagan mga kapatid, ito po ay panawagan, ano? Ngayon linggo, humanap tayo ng isang tao na maaaring ating mahalin, gaya ni Jesus. Humanap po tayo. Kasi ito po yung bilin sa atin ng ating Panginoon. Hindi lamang sa gawa sa salita, pagtitiis, maaaring simpleng text. Kung nagkakaroon nga tayo ng paglalike, di ba? Nagkakaroon tayo ng paglalike o kaya ano pa kaya kung sasabihin natin sa ating ka-text o sa ating kausap, gagabayan ka ng Panginoon Diyos. Yung mga salitang gano'n, nakakatuwa yun. Ang Panginoon Diyos ay patuloy ng pagpalain. Hamon, panalangin, abutin natin ang kaibigan hindi paligtas. Mag-volunteer sa ministry na may kaugnayan sa ating outreach. So, kapatid, sabi rito, ipanalangin. Hindi lang po ipanalangin natin ang ating personal na buhay. Hindi lang po natin ipanalangin yung ating mga kamag-anak. Hindi lang po ipanalangin natin yung ating pamilya. Kundi ipanalangin din po natin yung gusto nating abutin. Application, nais natin magmahal kaya ni Jesus, kailangan natin maging consistent. Magpatuloy. Ano mang pagsubok na dumarating sa ating buhay, hindi ito magiging hadlang para tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. Magpatuloy tayo. Maraming po salamat na magpatuloy at ipagpapala sa bawat. Turn
Diyos, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, kami po, Panginoon, sa aming pagsamba, O Lord, kami po, Panginoon, ay sinamahan, O Lord, na inyong presensya, Panginoon, ay siyang pumagat na, O Lord. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, O Lord, na sa isang buong linggo, Panginoon, kami, Panginoon, yung iningatan at pinagpala, O Lord. Kahit sa oras na ito, Panginoon, sa aming pagsamba, Panginoon, nanawa na ibigay namin sa iyo, Panginoon, nararapat na papuri, O Lord. Pagkat ikaw, Panginoon, ay takila at dapat sa Lord sa amin, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon, na yung ginawa sa amin, O Lord. At sa iyong mga salita, Panginoon, na aming narinig, Panginoon, tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa, O Lord. Na magkaroon kami, Panginoon, ng puso, O Lord, katulad ng aming Panginoon Jesus, na walang pinipili, walang tinatangi, O Lord. Upang sa ganun, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, ay wala pa sa iyo, O Lord, ay aming abutin at mailapit namin sa iyo, O Lord. At tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa, O Lord, na magkaroon ng tapang, na gawin, Panginoon, ang iyong kalooban, Panginoon, para sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at sa pagpapatuloy, Panginoon, ng aming gawin, O Lord. Kami po, Panginoon, patuloy na humihingi sa iyo, Panginoon, ang patubay at ang iyong presensya, Panginoon, ay pumulo po, Panginoon, sa aming kalaliman, Panginoon. Upang sa aming kikinig, Panginoon, ng mga musika, Panginoon, awitin, O Lord, upang patuloy na papurihan ang Panginoon sa aming buhay. At karapat-dapat ng Panginoon na itaas sa aming buhay, Panginoon, pagkat ikaw ay mabuti at tapat sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Pinabalik namin sa iyo ang aming walang hanggang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Taas po natin ating mga kamay. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang magumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumayin niyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Amen.